Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang tumatanglaw sa lahat ng mga bansa. Ang mga hinirang mong tao ay iyong dulutan ng kasaya-sayang pamumuhay at puspusin mo ang aming kalooban ng liwanag na iyong pinasikat noon paman sa aming mga ninuno at magulang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo panang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo panang bansa nitong mundo.
Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya, pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia. May mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kristo naging tao, hari ng langit at mundo, sa Kanya'y manalig tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad inasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida at sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo, at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nang gilalas, sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong araw o bisperas ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang matakot. Ulit, huwag kang matakot. Sabi rin sa ating unang pagbasa sa sulat ni San Juan, hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa.
At ang tinuturo sa atin ay patuloy tayong magmahal. Kung matatakot tayo na magmahal, malamang hindi tayo mabubuhay. Malinaw po ba? Okay. So tingnan po natin, no? Dahil marami sa atin dito ang deboto o nagdidebosyon sa Poong Jesus Nazareno. At sa ikatlong araw na ito ang kwento na kapupulutan din natin ng aral. Kasi madalas, no, nasasabi natin, bakit ganon? Nagsisimba naman tayo, nagdarasal naman tayo, halos sa ulo na nga natin yung mga nobina, kahit nga sintonado na tayo sa pagkanta ng mga nobina, tuloy lang tayo. No? Pero sabi, bakit ganon? May problema pa rin. Bakit nagkakaproblema pa rin tayo? Lagi naman tayo, sa iba nga, laging nasa Quiapo, lumalakad paluhod. So saan nanggagaling yung problema? Tingnan po natin ha. Sa kwento, sinabi ni Jesus, inutusan niya ang kanyang mga alagad na mauna doon sa mga bayan na pupuntahan niya. Inutusan, ibig sabihin, mayroong misyon, may ipinapagawa. Hindi pa sila nakakarating doon, nasa kalagitnaan pa lang. Pero namumblema na, nahihirapan na ang mga alagad. Ano ang sabi dito? Sabi sa Ebanghelyo ni San Marcos, nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad. Tanungin niyo nga yung katabi niyo, nahihirapan ka ba? Kasi yun, di ba? Reklamo tayo ng reklamo. Ang hirap ng buhay, di ba, no? Ang hirap ng buhay. Kung hindi man hirap ng buhay, ang hirap kasi meron tayong mga sakit. Pero susundan ko po ulit, ha? Sabi dito, nakita niyang nahihirapan ang mga alagad sapagkat pasalungat sa hangin. Para bang, siguro, imagine natin, pinagmamasdan ni Jesus yung mga alagad, nahihirapan sila. Hindi gumamit ng common sense. Kung tutuusin, mga eksperto ang mga ito pagdating sa tubig dahil marami sa kanila mangingisda. Pero tinignan muna ni Jesus itong mga ito. Di ba minsan yung parang hinayaan muna ni Jesus? Kasi hindi naman lahat ng problema ay talagang problema. May mga problemang tayo lang din talaga ang gumagawa ng problema at may mga problema na madali namang ayusin, madali namang solusyonan, sadyang ayaw nating mag-isip. Ulitin natin, ha? Nahihirapan ang mga alagad dahil salungat sila sa hangin. At lumakad si Jesus, lalampasan niya, di ba? Sabi dito, lalampasan sana niya ang mga alagad. Ibig sabihin, bahala kayo dyan. Ha? Solving niyo yung problema ninyo. Ha? Ayusin niyo yan. Di ba? Lalakad na siya, pero nakita siya at natakot yung mga alagad, kala nila multo. Pero dahil nakita na rin ni Jesus na natatakot na sila, okay, sige na nga, tutulungan ko na kayo. Sumampas siya sa bangka kung saan sila naroroon, tumigil na ang hampas ng hangin. Nakukuha niyo po ba? Yan. So ngayon, anong problema mo? Anong pinoproblema mo? Na baka kasi hindi naman, alam mo yun, yung alam mo naman kasi na ang solusyon, ayaw mo lang gawin. Alam mo, ang dapat mong gawin, ayaw mong gawin.
Ano ang problema mo? Baka kasi may sinasalungat ka. Baka kasi pasalungat ka. Kung halimbawa, sa mga mag-asawa, anong problema ninyo mag-asawa? Alam mo ang solusyon sa problema ninyo, itigil mo ang pakikipag-chat. May asawa ka na, di ba? Nakikipag-chat ka pa. O, di ngayon may problema. O, ano ang solusyon? Alisin mo yung chat. Ano ang problema? Yung mga bisyo, yung pag-inom. O, ano ang solusyon? Itigil mo. Salungat kasi yan eh. Anong problema, mga kabataan? Ayaw niyong irespeto, ayaw niyong igalang ang mga magulang ninyo. Salungat yan sa buhay na dapat natin tinatahak. Anong problema natin? O ngayon, dito, ang issue natin sa Maynila, basura. Ano ang solusyon? Huwag niyong itapon sa daan ng basura. Ano ang the best solution pa? Bumoto kasi kayo ng tama. Diba? Kaya lang, wala. Lagi tayong salungat. Yung pagpili natin, salungat. Yung pagboto natin, salungat. Tanin nyo, wala na naman, no? Ganon-ganon na naman tayo. Pero may problema tayo, di ba? O tayo yan. 3 years, 6 years, problema natin yan. O ano ang solusyon? Sa susunod na eleksyon, bumoto ka ng tama. Bumoto at pumili tayo ng tama. O ngayon, anong problema? Nakikita niyo po, no? Minsan, hahayaan ka talaga ng Diyos na mahirapan ka rin eh. Hayaan niya muna, ikaw muna kasi nga, meron ka namang isip. Matalino ka naman. Ang kailangan talaga, wag tayong pangunahan ng takot. At wag tayong mabuhay sa takot. Kasi minsan yung takot, yun yung nagpapapigil sa iyo na gawin kung ano ang mabuti, kung ano ang tama. May mga kinatatakutan ka, na minsan mali naman yung kinatatakutan mo. Kasi hindi tayo pwedeng hawak-hawak tayo ng Nazareno, pasan-pasan tayo ng Nazareno, pero yung buhay natin hanggang ngayon, salungat. Ayaw nating itama. Ayaw nating itama yung direksyon para mas maging maayos ang ating paglalakbay. Kayo po ang nakakaalam kung ano ang sinasalungat natin na pamumuhay. Kung hindi mo matagpuan ang kaligayahan, yung saya na gusto mong maranasan, kasi ayaw mo pang itama ang direksyon. Kaya hanggang ngayon, inahampas ka pa rin ng alon, hanggang ngayon, magulo pa rin ang buhay. Hindi ka pa kumakalma. At lalong-lalo na, baka lang po, hanggang ngayon, hindi pa natin pinasasakay sa buhay natin si Kristo. Minsan, o kadalasan, hindi na natin talaga kontrolado ang mga nangyayari, pero tanging si Jesus ang makakapigil ng mga unos sa buhay natin. Pero kailangan natin matutong kumalma, kailangan natin matutong huwag matakot, kundi magtiwala kay Kristo. Amen? Magsitayo ang lahat. Hilingin natin sa ating Ama sa langit na palakasin ang ating pananampalataya at tulungan tayong mapaglabanan ang ating mga takot. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na ating Ama na siyang nagpapatnubay sa mga pangyayari sa mundo.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa pananampalataya at sa gayon ay magtiwala tayo sa mga bagay na ating inaasam at nakatitiyak sa mga bagay na hindi natin nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naligaw sa landas ng buhay, naway makabalik ng ligtas sa kanilang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit, naway ipagkaloob ng Panginoon ang kagalingan at bigyan ng lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maranasan ng walang katapusan ang kaganapan ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal na nilang hinintay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Mercy,
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mo ang aming mahainan, ang aming mga alay, ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao naming magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Wenceslao at Seri na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.